Habang lumalapit si Goliath sa kanya, patakbo naman siyang sinalubong ni David. Kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo at natumba siya. Tumakbo siya papunta kay Goliath, kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo. May mga nagsasabi na mayroong 4 na kapatid na lalaki si Goliath. Ito di umano ang dahilan kung bakit kumuha si David ng 5 makikinis na bato. Isang bato para kay Goliath at bawat isa para sa kanyang mga kapatid. At ito ang mga kapatid ni Goliath. Ang una ay si Lahmi. Sabi sa 1 Chronicle 20 verse 5. Sa isa pang pakikidigma laban sa mga Filisteo, si Lahmi na kapatid ni Goliath na taga-Gat ay napatay ni Elhanan na anak ni Jair. Ang hawakan ng kanyang sibat ay sinlaki ng hawakan na ginagamit sa habihan ng tela. Ang pangalawa ay si Ishbi-Benob. Sabi sa 2 Samuel 21 verse 16. Si Ishbi-Benob na Filisteo na mula sa angkan ng mga higante ay nagtangkang patayin si David. Tanso ang dulo ng sibat niya na tumitimbang ng mga 4 na kilo at may nakasukbit pa siyang bagong espada. Ang pangatlo ay si Saph. 2 Samuel 21 verse 18. Nang sumunod na mga panahon, muling naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita sa Gob. Sa labanang ito, pinatay ni Sibekay na taga-Husha si Saph na isa sa mga angkan ng higante. Ang pang-apat ay hindi pinangalan ng higante. Ayon sa 2 Samuel 21 verse 20. Muli pang naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita, nangyari ito sa Gat. Sa labanang ito, may isang tao na sobrang laki, may tig-6 na daliri sa mga kamay at paa niya. Isa rin siya sa mga angkan ng mga higante. Ang mga higanting ito, kabilang si Lahmi, Ishbi-Benob, at iba pa, ay bahagi ng parehong linya o pamilya ng mga higante na madalas na iniugnay kay Goliath, subalit si Lahmi lamang ang malinaw na pinangalanan bilang kapatid ni Goliath. Bukod pa dito ay may mga higante pang nabanggit sa Old Testament. Ito ang tinatawag na mga Nephilim. Sabi sa Genesis 6 verse 4. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nang dahil dito nagalit ang Diyos dahil puro kasamaan na lang ang mga iniisip ng mga tao noon, kaya nilipol ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng baha. Si Noah at ang pamilya niya lamang ang nakaligtas, kaya pinagawa ng Diyos si Noah ng barko. Ito naman ang sinasabi sa Joshua 12 verse 4. Nalupig din nila si Haring Og ng Bashan, isa sa ilang natira sa lahi ng mga higante. Nanirahan ng haring ito sa Astarot at sa Edrei. Sa panahon natin ngayon, may taong nabuhay na halos kasing laki na ni Goliath. Ang pangalan niya ay si Robert Wadlow na may taas na 8'11". Alam mo bang may mga higanteng buto na natagpuan sa iba't ibang lugar? Ang una, Dover Mount Giants sa Kentucky, USA. Ang Dover Mount sa Amerika ay isang malaking libingan ng Native Americans kung saan natuklasan ang mga labi ng naglalakihang tao na tinatayang aabot sa 8 hanggang 11 talampakan. Bukod sa kanilang tangkad, kapansin-pansin din ang mga kahabaan ng bungo at malalaki ang panga. Maaring ganito kaya ang mga itsura ng mga Nephilim na tinatawag sa Biblia. Ang pangalawa, higante sa Ecuador. Noong taong 2013, pagkatapos na malakas na bagyo, natagpuan sa Aloha Province ang isang higanteng kalansay. At ayon sa mga eksperto, ito ay tinatayang 600 years old na. At ang buto ay umabot ng 7'4" ang taas. At makalipas ang ilang buwan, nakahukay ulit ang mga eksperto. At ito ang mas nakakagulat dahil ang natuklasan nilang higanteng kalansay noong 1964, kung saan ito ay may sukat na aabot sa 25 feet. Kinumpirma naman ito ni Austrian Artifacts researcher Klaus Dona. Ang pangatlo, higante sa Death Valley. Noong 1941, natuklasan ng mga physician ang isang kuweba at lagusan sa Death Valley. Noong una ay akala nila na maliit lang ito, subalit sobrang laki pala ng loob ng kuweba. Dito nila natagpuan ang mga kakaibang skeleton na may sukat na aabot sa 9 na talampakan. Una na itong naiulat sa publication ng San Diego newspaper noong 1947. Ang kalansay na natagpuan nila ay mummified. Kalaunan ay bigla na lang naglaho ang kwento ng mga higante sa Death Valley. Kasabay din ang pagkawala ng mga kalansay na natuklasan dito. Ang pang-apat, higante sa Lovelock Cave sa Nevada. Noong 1911, ang mga minero na naghuhukay para sa pataba sa Lovelock Cave ay nakahukay ng mga hindi pangkaraniwang artifact.
Ito ay humantong sa mga opisyal na paghuhukay noong 1912 at 1924 na natuklasan ang mga artifact at ang mga kalansay na binansagan na Lovelock Giants. Natagpuan din ng mga archaeology ang isang 15 inches na haba na sandals na gawa sa balat ng kahoy. Ang panglima, higante sa Wisconsin. Hanggang ngayon ay tikom pa din ang bibig ng mga eksperto tungkol sa mga natuklasan sa Lake de la Vance sa Wisconsin noong 1912. Ito ang pinaniniwalaan na The Lost Tribes of Giants. Sa ulat ng New York Times noong 1912, natuklasan ng Pearson Brothers ang 18 kalansay na may sukat na 7 foot 6 inches hanggang sa 10 feet. At ang mga bungong ito ay sobrang laki kumpara sa karaniwang bungo ng mga tao. Isa lamang ito sa maraming recorded cases sa mga proof na may higante sa Wisconsin. Sa nakalipas na 100 taon, ay maraming natuklasan na labi ng mga kalansay sa buong mundo na maaari ngang pagmamay-ari nga ng mga higante na nabuhay noong unang panahon. Subalit ang nakakagulat ay ang 4 na kapatid na lalaki ni Goliath, ang kanilang mga pangalan sa Biblia. Ang kwento ni David at Goliath ay isa sa pinakatanyag na salaysay sa Biblia. Si Goliath, ang higanteng mandirigma ng mga Pilisteo, ay pinabagsak ni David gamit ang isang tirador at bato. Isang tagumpay na nagdala ng malaking karangalan kay David at nagpatibay sa kanyang papel bilang isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Israel. Gayunpaman, hindi gaanong kilala ang mga kapatid ni Goliath na mababasa rin sa Biblia. Ayon sa 2 Samuel 21 chapter 21 verse 15 to 22 at 1 Chronicles chapter 20 verse 4 to 8. Si Goliath ay may 4 na kapatid na lalaki na katulad niya ay kilalang mga higanteng mandirigma. Ang mga pangalan ng mga kapatid ni Goliath ay sina S.B. Binog, Sap o Sipay, Lami at isang hindi pinapangalan ng higante na may 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa na umabot sa 24 na daliri lahat. S.B. Binog, siya ay nagmula sa lahi ng mga higante at sinabing nagbanta kay David ng kamatayan. Ngunit si Abisai, anak ni Zeruas, ay sumaklulo at pinatay si S.B. Binog. Sap or Sipay, siya ay pinatay ni Sibikay na Husatita, isa sa mga mandirigma ni David sa isa pang labanan laban sa mga Pilisteo. Lami, kapatid ni Goliath na taga-Gat, siya ay pinatay ni Elhanan, anak ni Jair, isang labanan laban sa mga Pilisteo. Ang Lami ay inilarawan bilang may sibat na tulad at tagdan at maghahabi tulad ng kay Goliath. Hindi pinangalan ng higante. Ang huling kapatid ni Goliath ay natatangi dahil sa kanyang pisikal na katangian, 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa. Siya ay pinatay rin ng isang labanan ng mga tauhan ni David. Ang mga kapatid ni Goliath ay sumimbolo sa pagpatuloy ng mga pagsubok at hamon sa hinarap ng mga Israelita ng kanilang pakikibaka laban sa mga Pilisteo. Ang pagkatalo ng mga kapatid ni Goliath ay nagpakita ng lakas at katapangan ng mga mandirigma ni David sa nahandang ipagtanggol ang kanilang bayan sa anumang panganib. Mga aral na matutunan natin sa kwentong ito. Ang mga salaysay na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tapang, pananampalataya at determinasyon. Ang kwento ni David laban kay Goliath at ang kasunod ng mga laban sa kanyang mga kapatid ay nagsisilbing paalala na ang tagumpay hindi lamang nakukuha sa laki at lakas, kundi sa pananampalataya sa Diyos at tapang na harapin ang mga hamon. Para sa mas malalim na pagtalakay sa mga kapatid ni Goliath at kanilang mga papel sa kasaysayan ng Biblia, panoorin ang sumusunod na video. Ang video na ito ay naglalaman ng detalyadong paglalahad at ng mga pangyayari at masusing pagsuri ng mga tekstong biblikal. No copyright infringement intended. Credit to original creator for their comprehensive analysis and engaging presentation. Stay tuned and subscribe to our channel for more informative and inspiring content on biblical stories and their historical context. Thank you.